So, puntahan natin yung tseka na meron daw isang politiko na willing magbayad ng 2 billion. Ay, sayang hindi natin na-discuss yung ano ni PRRD. Yung mamaya na lang. Dito muna tayo sa another tseka. Di umano may isang politiko na willing magbayad para siya ay pumosisyon, pero tinanggihan. 2 billion daw, mga kababayan. Ang laking pera. Yung mga ensaymada, magkano kaya ang napapala? Patay gutom pa rin ang tingin sa inyo kung may napapala kayo, mga ensaymada. Kahit yung mga, baka nga mas malaki pa ang napapala ng double agents. Right? Kasi iba ang trabaho ng double agents or ng mga ahas ng mga DDS. Ang trabaho ng mga hudas na DDS supporters na kunwari maka Duterte pero tumatanggap ng pera sa kabila ay ang bulabugin ang kampo natin, alamin ang mga strategy ni VP Sara or ng kanilang tinitingnan or ng mga Duterte dahil ang tingin nga ng kabilang parlor ay kalaban ng mga Duterte. So ahas, baka nga mas malaki ang talent fee nila pero patay gutom pa rin ang tingin ng mga ng mga ahas, sa mga ahas din yan. Okay? Matapobre kasi yung babaeng ahas. Di ba? So, kung may napapala kayong umabot man ng 1 million ang napapala ng mga ahas, even ng mga ensaymada vloggers, kung may nakakamtan man silang 1M at talagang naglalaway na sila sa halagang iyon, isipin nyo na lang yung 2 billion na willing ibigay ng isang politiko para lang sure na siya'y manalo. That's 2,000 million. Kailan pa natin kaya mararanasan makahawak ng 1 billion na ano? Kahit yata siguro dilaan natin ang kahabaan ng EDSA, 'di ba? Kumayod kalabaw tayo sa abroad, hindi natin makakamtan ang 1 billion. Pero yun ang sinasabi mga kababayan, may pera sa politics. Kaya nga nadulas mismo si Sandro Marcos, isa yun sa nahirapan akong idepende noon si Ngiwi M, even si Sandra, na sinabi niya na dapat parang in-advise daw ng lolo niya, 'di ba? Ang tatay niya na you go into politics kasi ang pera ay nasa politics. Napanood niyo ba yung isang game show sa Australia, mga kababayan? Nag-aral daw si Ngiwi M sa UK pero bumagsak siya ng 2 beses sa isang subject. Pinahulaan sa game show sa Australia kung ano yung subject na yon. Guess what? Sige nga, i-comment nyo sa comment section kung mahulaan ninyo. Bumagsak daw si Ngiwi M sa nag-iisang subject na yon, and how ironic na presidente yan ngayon ng Pilipinas. Lumagapak pala. Okay, so eto muna yung expose ni Attorney Glenn Chong, mga kababayan. Pakinggan nyo. Kasi di ba kahapon sa Kongreso ng Mamamayang Pilipino ay naging guest host si Attorney Glenn Chong, ni na Ate Maharlika, ni na Spoke Sari Roque, at saka ni na Doc Lorraine Badoy, sina Ma'am Ana Malintugoy nandyan din. So, shared by 167, pakinggan nyo mga kababayan ha, sasabihin ni Attorney Glenn Chong. Alright. Para maparelease ko as early as possible. Attorney, one last question. Yes. Sadali lang. Sadali lang, Okay. Doc. Yeah. Before I will answer your question, Yeah. ito ibilin ko sa inyo. I guess you know who this candidate is, pero hindi ko lang pangalanan ha. Nag-offer siya ng 2 billion to win the elections. Pero, ni-refuse siya ng COMELEC dahil meron na silang set winner. So, ginawa niya, nag-withdraw siya. Kasi hindi naman siya mananalo kahit anong gagawin niya. So, discover who that candidate is. Wow. Ibulong mo na lang, attorney. Grabe, attorney, the way they've perverted our electoral process at paano nila binabago. May nagbayad, mga kababayan, ng 2 billion para siya ay manalo at sa COMELEC daw binayad. Tumatanggap din yung allegedly
tumatanggap din yung babaeng ahas ng datong para sure na siya ang lalabas sa elections. Kung gusto mong manalo, kaya nga ang tanong ko ay Aimee, ha? Bati na ba kayo ni Liza Tanas? Kung gusto mo raw manalo, dumikit ka sa babaeng ahas, gawan mo ng paraan para lumabas din ang pangalan mo. Kasi hawak ng babaeng ahas ang Miro, ang pumalit sa Smart Magic. And eto ngayon, ang binubulgar ni Atty. Glenn Chong, may isang politikong nagbayad ng 2B. Naku, i-comment nyo nga sa comment section, sino kaya ito mga kababayan? Bukod sa subject na bumaksak si Anies. Sino yan? Pa-comment nga po sa comment section mga kababayan. Kung sino sa palagay nyo itong politiko na nagbayad ng 2 billion para lang manalo, pero tinanggihan dahil meron ng set of winners sa May 12. Ba't pa kayo boboto? Well, kailangan natin bumoto para mag-landslide ang panalo ng Duterte. Okay? Kahit nga hindi kayo magdagdag ng 2, okay lang. Pwede rin magdagdag tayo ng 2. Nire-recommend ko nga si Onasan at saka si Norberto Gonzales. Nire-recommend ng mga double agents si Aimee at si Camille Villar. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo iboboto yung 2 kasi karibal yun. No? Nandun sa boundary si Camille Villar, si Kong Marcoleta, at saka si Mangga, number 13. Kapag binoto nyo si Mangga, madadagdagan ng boto ni Mangga, baka maungusan pa niya si Marcoleta, baka malaglag pa sa 12 si Marcoleta, baka matalo pa. Tapos may dayaan pang namiminto, meron na palang siguradong mananalo. Saan tayo pupunta mga kababayan? Sino itong nagbigay ng 2 bilyon or willing magbigay ng 2 bilyon para lang manalo? Kasi yun na pala ang kalakaran. May kilala akong nag-back out and associated siya sa main topic natin, right? Kasi parang tumataya yan siya eh. Kapag may laban si Pacquiao, di ba? At nag-back out siya. Hindi siya tumuloy. Kaya niya ang gastusin, kilala naman siyang tao. Prominenteng billionaire, right? Bakit siya nag-back out? Anong dahilan? Oo nga no, kung ang dahilan mo pera, no, you wouldn't. Ang yaman-yaman mo, may sarili kang zoo. Tapos aatras ka, sino lang ba may kakayahang magpagawa ng sarili mong zoo? Ay kahit kami may alagang baboy, may alagang aso at alagang manok at pusa, hindi pa rin yun zoo. Gaano kalaki ang baluarte mo na mapaglalagyan mo ng mga, ilang acres ang baluarte mo? Hindi ka mauubusan ng salapi. Si Pacquiao nga, willing maglabas ng, di ba, nagbebenta ng property para lang maipush ang kanyang candidacy eh. Bakit ka nag-back out? Hindi man pangalanan ni Atty. Glenn Chong, i-check nyo ang comment section, ang dami nang nakasagot kung sino yan. Another clue, binalak nitong kalantariin si Catriona Gray. Siya ba yun? Sir, ikaw ba ito? And sir, kung bakit ganito ang kalakaran? Bakit magbabayad? Saan papunta ang Pilipinas kung ang mga politiko ganyan? Kapag ka mandadaya kayo, pag upo nyo, babawiin nyo ang lahat ng ginastos nyo. Kaya walang magiging proyekto para sa mga Pilipino. Tapos magiging eng-eng ang mga Pilipino, hirap sa buhay. Pagdating ng eleksyon, tatanggapin na lang yung 3,000 pesos na bilihan. Baka ngayon 5,000 na. Well, 3,000 kasi yung 2022 mga kababayan ay presidential elections. Yung bilihan ng boto sa ilang probinsya dyan sa Southern Luzon ay 3,000 pesos per head. Sinong hindi masisilaw?
Tapos ngayon ginagawa pa nilang parang inapprove nila na pwedeng mamigay ng ayuda during campaign period. Ay ang mabango ang pangalan ngayon ay ang mga politiko na namimigay ng ayuda. Legal na pagbili ng boto dahil walang pandemic, nagbibigay ng ayuda. Ang katwiran nila, mahirap ang buhay eh. Paano hindi maghihirap ang buhay? Walang ginagawa ang mga politiko para magkaroon ng job opportunity sa Pilipinas. Walang infra, walang mga construction and whatnot, kaya walang masyadong trabaho sa Pilipinas. Ginagawa kayong mangmang dyan, ginagawa kayong bobo. Para pagdating ng elections, mabibili ng madali ang boto ninyo. Isipin nyo kung mas marami ang middle class citizens, lalong-lalo na ang upper middle class sa Pilipinas. Kaya ba nilang bilhin ang boto nyo? Ang middle class citizens at ang mga nakakataas sa lipunan dyan sa atin, ang may kakayahang magpaaral ng mga anak sa kolehiyo at kapag nakapag-aral at edukado ang mga Pilipino, hindi nila madaling mauuto at mabibili ang boto. Ito pang mga middle class citizens sa Pilipinas, ang grabe ang kaltas sa sweldo, 'di ba? Malaki, kasi kapag lumagpas ng 250,000 pesos ang kita mo sa isang taon, eh malamang middle class citizen ka na nga. Eh pasok ka sa banga na ikaw ay may buwis ang sweldo. May income tax. Ang mga binibili nyo dyan, may value-added tax, may mga sin tax, ang dai-daing buwis, hindi nyo lang alam, napupunta yan sa kaban, ninanakawalang proyekto. So tama lang na mag-back out yung taong yun. Masasayang ang pagod niya, masasayang ang pera niya. So kung wala kang kakayahang magbayad, ay hindi ka sure winner. Gaano kaya kalaki mga kababayan ang tinatanggap ng COMELEC base sa pasabog ni Atty. Glenn Chong kung ang 2 bilyon kayang tanggihan? Or maybe ang bayad ng ibang mga nauna sa listahan mas mababa, maybe 1 billion lang at may isang magbibigay ng 2 billion, malaki sana. Kaso mo may nauna na sa listahan, hindi naman nila pwedeng tanggalin. Hindi, kasi nakakompromiso na eh, right? Kung yung Bagoong Alcansya naglabas ng kani-kanilang pera para sure winner sila. Tapos, pagdating ng eleksyon, nalaglag, ares, baka nyo na si Butod. Agree ba kayo mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po.